Sa pagkakaalala ko, Thursday nung araw na to at day off ko. Last day naman na ng pasok nila bossing kasi ito yung araw na bago mag-undas. Hello, hi mga nay! Opo, bago pa to mag-undas. October 30 po nung araw na to. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po ako sa katotohanan. After ng video na to, i-upload ko muna yung ibang mga latest at nangyaring event nitong December. Kasi pag hindi, maiiwan na naman ako ng isang buwan. Anyway, dahil may pasok pa naman maaga nga akong nagising para mag-asikaso ng pambaon ng estudyante. Ginising ko na nga rin si Kuya Vil para makapag-igib siya ng kanyang panligo. Una na nga akong nagsaeng, pagkatapos ay nag-init ng tubig para panglagay sa pangligo ni Kuya Vil. Ma-share ko nga lang din pala na gumawa si Bossing ng lalagyan ng kalan namin dito sa labas. Kasi di ba nga, dito ko nilagay yung 3 yero na binili ko, tapos yung 2 pang yero na idinagdag ko. So para medyo maluwag kami sa loob, nilagyan niya nga na nalagyan ng kalan dito sa labas, para nga sa labas na lang kami magluluto. Hindi ko nga lang na-film yung kanyang paggawa kasi alam niyo naman yun, ayaw sa camera at saka hindi talaga siya nagbi-video kapag kami ginagawa kasi ayaw niya ng abala. Pero okay lang naman yun kasi nakikita ko talagang merong improvement dito sa bahay mula nang dumating siya. Hindi ko naman na kasi maasikaso talaga yung mga ganyan kasi bukod sa wala akong alam, sa paglalaba pa lang, ubos na yung oras ko. Anyway, ipapaksi ko nga lang pala tong lechon na inuwi ko kagabi. Nag-uwi ako kasi wala silang pambaon ngayong araw. Damay na din dito yung pang-ulam namin ng mga bata. Syempre, sa amin yung tira. Nakapasok na nga si Kuya at si Bossing, so ako naman na mag-aasikaso dito sa bahay. Syempre, kailangan talaga maglaba na maglaba na maglaba. At habang ako'y naglalaba, bigla naman dumating si Bossing na dala-dala tong mga yero galing dun sa pinagtatrabahuhan nila. Nahingi niya to doon at ito yung mga pinagtanggalan na yero galing dun sa bahay na nirenovate nila. Nakakatuwa nga kasi kahit na may butas-butas to, makapal talaga yung mga sinaunang yero. Kaya sinamantala na naming hingiin dahil malaki pa ang pakinabang nito. Tapos maliles gastos pa kami kasi libre lang to. Kasama na rin to mga panambak na pwede naming ilagay dun sa may binagbag naming CR at dito sa may kusina namin. Medyo mataas pa rin kasi talaga yung kailangan namin tambak dito kasi medyo mataas yung aming bahay. At dahil sa katagalan na nakatiwangwang yung lupa dito inaagos na nga siya lagi ng tubig ulan. Kaya kailangan nga namin siyang tambakan para pumantay at maabot yung level ng sahig namin sa bahay. Katapos ko makiosyoso sa pagbababa nila ng kanilang mga hinakot, dumiretso na nga rin ako nagtupi habang nagpapaikot ng mga damit sa washing. Diba, hindi nyo ako madalas makita na nagtutupi? So ito na yun. Ito na yung pagkakataon na yun na makita nyo ako nagtutupi. Puro laban na lang kasi ang inatupag no? Tamad na tamad magtupi. Kaya eto na yun. Eto na yung tambak na tupiin ko. Nung oras naman na ng pagpasok ni Kuya Von, mime out nga muna ako at inasikaso ko muna siya. Pagkapasok nga ni Kuya Von nakatulog naman kami ni Bunso kaya naman eto't gabi na nga nung magising kami. Nagsaing na rin ako para sa panghapunan namin at nag-asikaso pa ng mga ibang dapat asikasuhin.
Since last day na nga nila bossing, isahod day din nila, kaya naman namili siya ng bangus para daw isigang namin. Yun nga lang yung nabili niya ay yung pangdaing na bangus. Yung gusto ko sana ay yung malalaki at yung kita yung mga taba, pero hayain na at yan lang daw ang afford ng pera niya. At namili na rin siya ng kangkong at pechay para pansahog namin. Matapos kong mahimay yung mga gulay, maya-maya dumating si Kuya Bill at may daladalang nabakaw na isda. Ilang piraso lang naman yun at nilinisan na rin niya at yun ay pang ulam nga nila bukas. At habang naglilinis siya, ako naman ay tuloy sa paglalaba dahil ako'y nakatulog nga at ngayon ko pa nga lang uli itutuloy yung paglalaba ko kanina. Hindi ko nga pala lahat na isinigang yung bangus at nagprito nga rin ako nung iba kasi konti lang naman kaming kakain, baka kapag isinigang ko lahat hindi rin naman maubos at sayang lang. At pagkatapos namin makakain at maasikaso yung mga bata, dumiretso na uli akong ituloy yung aking mga tinutupi. Kahit papano, nung mga oras ito malapit na ako sa katotohanan. At nung maghahating gabi na, nakaramdam na nga rin ako ng antok kaya hindi ko na nga muna siya tinapos. Tutulog na nga rin yung mga bata at kami ni Bossing dun sa may sopa matutulog. Sinakop ba naman ng mga tupiin namin yung higaan namin, di sa labas kami ngayon. Fast forward kinabukasan, to be continued pa nga rin yung aking labahin. At nung mga oras ito nakapagbanlaw na nga ako at magdadryer na nga lang. At syempre ngayon, sarili ko na nga dryer yung gamit ko. Nakakatuwa lang at ang sarap sa pakaramdam na kahit papano meron ako na ipupundar kahit paunti-unti. At akala nyo ba tapos na akong magtupi? Hindi pa po at dadagdagan ko pa yung mga tupiin ko na yun. At kukunin ko yung mga hanger dito sa mga nakahanger kong mga damit dahil magsasampay na naman ako. Kasi naman, hindi naman matatanggal sa hanger tong mga to hanggat hindi ako naglawa ulit. Yung mga tupiin na yan, 3 days yan bago may tupi lahat. Kasi kailangan ko talaga siyang pagkasyahin dun sa mga drawer. Kaya hindi ko siya maitupi lahat gawa ng kulang na kulang pa nga yung aming mga drawer. At yun na nga yung susunod naming target pag naayos na namin yung aming bubong. Nung sumunod na araw naikabit na nga rin ni Bossing yung mga naiuwi niyang mga yero. Pansamantala dito niya nga muna nilagay sa kusina. Ang ginagawa niya ngayon nilalagyan niya nga ng bulkasil yung mga butas para kapag umulan hindi nga siya tutulo.
Nung kinagabihan naman, naglagay naman sila ng tambak dito sa may binagbag naming CR. Tulungan ni Bossing si Kuya Will sa pagtatambak dito. Anyway, maraming salamat sa iyo sa pagsama mo sa akin sa isa na namang success ng buhay ko. Hanggang sa susunod na video po. Salamat po sa iyong panonood.